Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So, this reading is a love message for no specific sign. Para ito sa kahit na sino, kahit ano man ang zodiac sign mo. Love reading. So, ayan, i-take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na yung hindi nag-resonate kasi baka para yun sa iba. Tingnan natin kung anong nangyayari ngayon sa love life mo. Kung anong energies ang connected sa'yo at sa person mo. Okay. Ayan. By the way, full moon po ngayon, guys. So, it's a time for manifestation. Ayan. Kaya, happy full moon. Siyempre, i-charge nyo yung mga crystals nyo kung meron kayong mga crystals. Kasi this is the best time to charge. Ayan. Para ma-energize ulit yung mga crystals nyo. So, you can see, ang dami kong suot na bracelet ngayon. Siguro, influenced din ng full moon in Aries. Very fiery ng full moon natin ngayon. Ayan. So, ito po yung mga suot ko. Pinakita ko lang. Gusto ko lang i-share ngayon. Hindi naman ako madalas nag-share sa inyo about sa crystals na sinusuot ko for privacy. Pero ngayon, parang gusto kong i-share sa inyo. Okay, anyway, hayaan nyo lang akong i-ready muna yung mga cards nyo. Kumusta kayo? Ayan, comment present para alam ko nanonood kayo. Comment your location. Okay, ito na guys. Tingnan natin. And by the way, it's Libra season, kaya happy birthday sa mga Libra. I-comment nyo yung birthday nyo para alam namin. Para mag-greet namin kayo. Okay. So, ito na. Ayan, ito pala muna yung unang mensahe para sa'yo. Sexual, oh my gosh. Sexual union, yung unang mensahe. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Alam mo, nakita ko sobra kayong attracted sa person nyo. And malalim yung connection nyo na iyan. Possible na soulmate kayo or yan na yung the one para sa'yo. At yan yung person na nagpapasaya sa'yo. Sa kanya mo nahanap yung tunay na happiness mo. Ayan, grabe. Lalim ah. And then, next card is communication is key, new moon in Gemini. Siguro kailangan yung mag-usap. Baka hindi na kayo nag-uusap. Or merong pag-uusap na mangyayari. Kita mo, dalawa yung mukha niya. Oh. So, minsan, paiba-iba kayo ng iniisip. Ayan, minsan ito yung gusto mo, tapos maya-maya ayaw mo na. So, ganun yung nakikita kong energies. Kailangan yung i-communicate kung ano ba talaga yung mga naiisip at nararamdaman nyo para magkasundo kayo ng person na yan. Okay. So, ito ngayon yung overall energy mo sa tarot card, 9 of Earth. Bakit nakikita ko dito parang masaya kang mag-isa? Single kasi itong si 9 of Earth eh. So, ibig sabihin, ginagawa mo kung ano yung priorities mo, nakafocus ka sa sarili mo, marami din humahanga sa'yo ngayon. Very practical ka actually, and nagkakaroon ka ng growth, lalo na sa finances mo. And nafe-feel ko din na mayroong person na minamahal mo, pero pinipili mong unahin yung sarili mo. Bakit nafe-feel ko dito na parang tinalikuran mo siya para sa trabaho mo or sa career mo? Inuna mo yung career mo kaysa sa pagmamahal. Okay, tingnan natin guys. Next cards mo, 4 of Earth, 2 of Earth, Temptation, Tower, 6 of Earth. Grabe to, oh, nakakaloka. So guys, nakita ko dito, masyado mong iniingatan yung sarili mo kasi marami kang gustong gawin at nagsabay-sabay. Kaya parang when it comes to love, hindi mo mabigay ng buo yung sarili mo. May nakita din akong stress dito, itong temptation card na parang, alam mo yun, meron kang bad habit or attitude na hindi healthy para sa'yo. Kita mo yung apple may kagat, diba? Parang, diba alam mo yung story ni Snow White na kumagat siya sa apple, tapos no, the moment na ginawa niya yun, nawalan siya ng malay, 'di ba? So, kumbaga dahil sa temptation na 'yan, hindi mo tuloy nabibigay yung 100% sa love life. And
Yung iba sa inyo guys, yung temptation is pera, kaperahan. Yan yung pinili mo sa nakita ko dito. Parang merong poisonous fruit. Pinili mo yung poisonous fruit na yon dahil yan yung tingin mo ay magpapasaya sa'yo. So, Tower. Alam mo na yung ginagawa mo, hindi yan tama. Mukhang meron kang responsibility sa person na yan. Kasi andito si Six of Earth. Pero mas pinili mo na sarili mo yung isipin mo or unahin mo. Alam mo, nakikita ko dito, iniiwasan mo yung taong yan. Pero, meron kayong karmic connection na kahit anong iwas mo, yung energy mo is minamagnet ka pa rin ng taong yan. Kumbaga, pinapabalik ka sa taong yan for some reason. So, siguro, hindi lang siguro, malamang meron kang unfinished business. Kaya rin, nasa-stress ka, hindi ka mapakali. Andito yung Tower So, kailangan mong baguhin. Nakita ko kasi, ayaw mong baguhin kasi feeling mo, okay ka naman. Alam mo yon, feeling mo okay ka naman na mag-isa ka. So, bakit mo babaguhin? Parang ganun yung nakikita ko, guys. So, mag-clarify pa tayo or kuha pa tayo ng more cards. Okay, merong star sa bottom of the deck. So, meron ka naman palang pangarap para sa love life, pero mahiyain ka ata, no? Andito yung Messenger of Earth. And, parang feeling mo hindi mo kaya. Bakit ganon? Merong insecurities na nakikita ko dito. Okay, so tingnan natin. Bakit 9 of Earth yung ating overall energy? Transformation. Oh my goodness. So, binabago mo yung buhay mo. Tinatry mo ayusin yung sarili mo. 4 of Fire. Puro number 4 to. Tapos 9 of Fire naman ngayon. Alam mo kasi marami kang gustong gawin sa buhay mo. And ang dami mo ding frustration sa life. Kaya naman parang feeling mo palaging hindi pa sapat. Tapos ang nafe-feel ko sa'yo dito parang palagi kang bad trip. Lagi kang naiinis. Pero sa totoo lang, blessed ka. Ang dami mong blessings. Andito yung 4 of Fire. So, this is celebration. So, kahit ang daming blessings, pero feeling mo pa rin, ang dami kasing nangyari sa buhay mo na hindi yan yung in-expect mo. Kasi alam mo na you deserve the best. So, ngayon nakikita ko, tinatry mo naman ayusin overall yung sarili mo. Pero hindi ka successful. Kaya parang feeling mo wala kang karapatan na maging masaya or maging maligaya. Kasi hindi ka successful. Ewan ko guys, but yan yung nakikita ko dito. Okay, so tingnan pa natin. Uy, nag-flip yung isang card dito. Pakita ko sa inyo. Nag-flip tong card na to, 5 of Water. Parang nag-emote siya. And kagaya din ng sinabi ko na mahina yung loob mo, may mga nakita kong insecurities dito na may nangyari na hindi mo in-expect at ang dami mong frustrations and feeling mo sinayang mo yung love na yan. Ayan, puro ka pang hihinayang dito. Pero again, nakikita ko merong movement dito Kita mo yung umiikot yung spiral na yan. Ayan, ibig sabihin, merong process. Bakit kaya? Okay, so tingnan pa natin. Ibig sabihin guys, hindi pa talaga tapos yan. Kasi on the process pa Okay, so 10 of Water, 8 of Fire, Call. Okay, so, uy, bakit ganito? Alam mo, nakikita ko dito, magkakaroon ng happiness, possible sa family, maraming paparating na blessings. And parang yung blessings na yun hindi mo in-expect. Sobrang laking biyaya. Pwede sa finances and pwede sa family. Ayan, siguro meron kayong celebration. Ewan ko lang. And then, kita mo si Buddha Ayan, laughing Buddha. Masaya siya.
and yung tubig nagfo-flow, diba? So, overflowing with happiness and emotions and blessings. May nakita kong travel for some of you guys. Nakakatuwa. Malaking ano to, malaking blessing to. Ayun naman pala eh. Okay. So, yung person mo, tingnan natin. Anong energy ng person mo ngayon? Oh my gosh, tumalikod, 8 of water. Alam mo, may frustration din sa taong to eh. Parang sinasabi niya dito, nag-invest ako sa'yo. Pero ngayon ayoko na. Kaya nakatalikod siya. Kita mo merong ship. This is moving towards something different. Ayan. Marami pa kasi siyang opportunities na magbibigay ng happiness sa kanya. Kaya iniisip niya, ba't ko ipipilit yung relationship na yan? Kung may iba pa namang magpapasaya sa akin. Kung binigay ko naman yung best ko, pero hindi ko nakuha kung ano yung deserve ko. Dun ako sa ibang bagay na pwede kong pagkabisihan or pwedeng magpasaya sa akin. So, this can be anything. Pwedeng material things, pwedeng family, pwedeng job opportunity, pwedeng friends, pwede ring third party. Hindi ko alam pa. Tingnan natin. Okay. Love. Oh my gosh. Alam mo, nakita ko dito, nagdesisyon tong taong to. Oh my gosh, nakakaloka. Yung pag-alis niya, hindi madaling desisyon yan. So, ito kasing love na card. Equivalent to ng lover's card eh, which is about making a choice, making a decision, and merong layo, no? So, nafe-feel ko, sinasabi ng taong to sa sarili niya na, kalma ka lang, self. Kasi pwede ka namang magdesisyon kung magsistay ka ba or magle-let go ka ba. And so far guys, sa nakikita ko, itong person mo tumalikod eh. Ayan, pero tingnan natin Ito may isa pang card. 9 of water. Oh, wow. Alam mo, sinasabi dito, mas masaya siya sa naging bagong desisyon niya. Mas naging fulfilled siya. Although hindi yan talaga yung tunay na wish niya, pero okay na siya dyan. Parang okay na siya na mag-focus sa kung ano man yung nagpapasaya sa kanya. Self-love, possibly, pwedeng family, pwedeng material things. Kasi andito yung 9 of water eh. Alam mo, na-feel ko din dito, may chance din naman para sa inyo ng taong yan. Parang ina-acknowledge niya na andyan ka, andito ako. Ngayon, mas pinipili ko yung ibang bagay para maging masaya naman ako. So, malalim to guys, yung tampo. Kasi tumalikod eh. Yung tampo na nararamdaman ng person mo, malalim kasi nakuha niya yung love card. 'Di ba? So, nagdesisyon siya. Nagdesisyon siya eh. Okay, tingnan natin to. Oh my gosh, Queen of Water. Ito siya oh. Alam mo, sobrang mahal ka naman pala ng taong to eh. Pero, yun na nga, desisyon niyang tumalikod, maging masaya. So, itong person mo, parang ikaw yung pinapangarap niya. Very connected sa emotions. Malakas din ang intuition nitong taong to. Kaya nafe-feel ko, kaya naman pala tumalikod siya. Kasi, hindi niya nakuha kung ano yung deserve niya. 'Di ba? So, tingnan pa natin. Parang tahimik lang siya eh. Nafe-feel ko, tahimik lang siya. Very smooth yung galaw ni person mo eh. Alam mo yun, parang hindi mo nga in-expect na tumalikod na pala siya eh. Bigla na lang, parang, ayun, parang isang iglap lang, wala na. Parang ganun yung na-feel ko sa kanya. Pero may ugali din siya oh. May na-feel ako na may pagkakamali din siya. Kasi, dito yung 8 of air eh. So, ibig sabihin guys, yung tampo niya may halong inis na may pagka-attitude din siya kasi sa isip niya yan eh. Kita mo yung feathers na yan. Ibig sabihin na meron siyang, sa isip niya, meron siyang sistema na dapat ganito yung mangyari. Kumbaga, ibig sabihin, in other words, kinokontrol niya. Ayun yun. Okay, ang dami kong sinabi Kumbaga, ibig sabihin, in other words, wala, natawa lang ako guys. Okay, anyway, so Ace of Earth, gusto niya magsimula ulit. Paano? Ito, malikod na siya eh. Okay, tingnan natin.
Four of Air. Oh, okay. Gusto niya magsimula ulit, pero mag-isa lang siya. Four of Air. Ayan, mag-isa lang siya dito. On the process of healing siya. So, parang feeling ko may ipinalit siya sa'yo. Ibig sabihin, ayun, merong ibang bagay. Which is, nasabi ko na din kanina. Pero, what I'm saying is, gumastos siya ng pera. Ayan, siguro, nag-shopping, possible din nag-travel. Alam mo yon, gumastos siya ng pera para maalis ka sa isip niya kasi parang feeling niya, pera ko to, ito yung magpapasaya sa akin, gagawin ko kung anong magpapasaya sa akin kasi may pera ako. Parang ganun yung na-feel ko sa person mo. Masayahin siya eh. Marami siyang pwedeng gawin na mag-e-enjoy siya. Okay, next card. Oh my gosh, new beginning. Ace of Water and Four of Water. Oh my goodness, nakakaloka. Bakit hindi siya masaya? Okay, alam mo yung feeling na may bagong simula pero inisip niya, ayoko nito, hindi ako masaya dito. Okay, World. Oh, possible na travel. Siguro magta-travel siya. O, andun yung excitement, pero may kulang. Okay? Hindi naman pala sa hindi siya masaya, but may kulang lang. Kasi syempre, bagong simula to eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag bagong simula, masaya siya dyan sa ginagawa niya. Decision niya yan. Seven of Air, parang merong sinisikreto sa'yo na may gagawin siya. Ayan, may gagawin siya na possible na travel na ayaw sabihin or ayaw ipaalam sa'yo. So, may na-feel din ako na marami din siyang connections. Ayan, kita mo yung mga marites na yan. Charot. Not necessarily mga marites. Possible na family or friends yan. Tapos ito, alam mo, may na-feel ako dito na meron siyang spiritual na guidance na natatanggap. Malakas ang intuition nito. Queen of Water siya eh. Kita mo yung ibon na yan, nakaka-goosebumps actually. Kung titingnan mo ng maigi yung mga birds. Parang nagdadala ng peace of mind sa kanya. Very, strong yung water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Okay, so nasaan naman ngayon ikaw? Two of Water. Okay, bakit parang reconciliation tong nakikita ko? Oh my gosh, andito si King. Ikaw yung gusto mag-reconcile. Nakakaloka naman to. Tapos tingnan yung cards natin, blue and green yung kuko ko. Ganun din. Blue and green din yung kulay. Nakakatuwa. Okay, anyway. So, nakita ko sa'yo, gusto mo makipag-reconcile, nagtitiis ka kasi mahal mo naman talaga yung taong yan. Kaya, kung ano man ang nangyayari sa inyo, yung pagtalikod niya sa'yo, tinitiis mo dahil sa lalim ng pagmamahal mo sa kanya. Sa totoo lang, nagkakaintindihan kayo kasi pareho kayo eh. King and Queen of Water, magka-partner yan. So, gets mo siya kung anong mga iniisip niya kahit pa sekreto or kahit hindi niya sabihin sa'yo yung detalye kung ano yung mga iniisip or ginagawa niya. Pero, gets mo siya. Ayan, oh, King of Water, Queen of Water. Ayan kayo eh. Ayan, ganyan kayo, oh. Ayan. Wow, nakakaloka. Sa totoo lang, malalim yung pagmamahalan nyo. Ten of Air, tapos ka na saan? Seven of Earth. Okay, Queen of Earth. So, may nakita ko dito na may times kasi na sobrang na-busy ka sa work, pero na-feel ko na tapos ka na. Ayan. So, ibig sabihin possible na handa ka na to reconcile with that person. O, ito na nga, Page of Fire. Bago na yung energy mo. And then, Nine of Air. Pero, hindi mo maalis sa isip mo. Aminin. Ayan, kasi yung ayos ng problem mo is communication, 'di ba? Ito, yung card mo kanina na communication is key. So, yun. Yun na yun. Anong outcome dito? Anong outcome? Tapos mag-clarify tayo using another cards. Eight of Earth, Queen of Earth, Seven of Earth, Ten of Air. Okay, so umulit lang yung cards kanina. Ace of Fire. Gagawin mo yung magpapasaya sa'yo pero nagdadalang isip ka pa rin dahil may fear ka. Two of Air at Queen of Fire.
Oh my gosh. Bakit may nakita ko dito na may ibang tao? Parang merong temptation sa'yo. Siguro merong iba na may gusto sa'yo. Pero itong taong to talaga yung tunay na mahal mo. Ayan, ngayon merong iba na nagkakagusto sa'yo or option. Justice. Oh, wow. Grabe, ang heavy naman ito. Meron justice card. Alam mo, ang nakita ko ngayon dito, ikaw naman pala to eh. Hindi siya ibang tao. So, very committed ka sa kanya, Queen of Fire. Si Queen of Fire kasi gagawin niya talaga kung ano yung gusto niya, kung ano yung passion niya. At matapang ka, may justice card ka eh. So, alam mo kung ano yung nararapat, kung anong tama. Ito lang yung problem kasi may moon. So, parang alam mo yun, yung lakas mo, tinatakpan ng moon. Parang ganun yung na-feel ko dito guys na, oo strong ka, oo committed ka sa kanya, pero andun yung feeling na tama ba tong ginagawa ko, tama ba tong iniisip ko. Ayan, ganyan ka ngayon. Ayan, tapos may high priestess pa dito, ibig sabihin, masyado kang tahimik, kasi gusto mo na sa isip mo lang, babalansihin mo, aayusin mo lahat. Sa isip mo lang, sa gawa, mukhang wala. Six of Water and the Hierophant. Okay, may nakita kong anak at magulang. So, siguro, isa din yan sa priority mo, anak or parents or ayun na nga, ikaw yung magulang, tapos ito yung energy ng bata. So, mukhang marami ding nag-expect sa'yo. Six of Fire and Queen of Air. Oh, may nakita kong X dito. So, baka may anak sa X. Ayan, something like that. So, ang dami-dami mong ginagawa. Pero, may isang bagay na gusto mong gawin, pero, na mas gusto mong gawin, pero takot ka. Ayan, which is, yan yung person na to. Natatakot ka sa kanya. Ace of Air. Kasi iniisip mo, paano ko sisimulan? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Paano ko gagawin yan? Mag-workout ba yan? Mamaya problemahin ko pa. Mamaya masaktan ako. Ayun. So, ang sinasabi sa'yo ng reading na to guys is ganun talaga kapag bagong simula, hindi mawala talaga yung i-doubt mo yung self mo or alam mo yun, andun yung fear. Andun yung fear talaga. So, ang masasabi ko lang, it's up to you naman kung gusto mo bang magkaroon ng progress or umusad yung relationship nyo, yung connection nyo, or hahayaan nyo lang kung ano siya. Ayan. Decision nyo yun. Okay? Yan lang yung masasabi ko. So, ilabas natin. Okay. So, kuha tayo ng another cards. Okay. Patience. Okay. Oh my gosh. So, kailangan mo ng patience. And, nakikita ko sa'yo, ano ka eh, trial and error ka. Parang, pag nagkamali ka, aaminin mo naman, babaguhin mo naman, ayusin mo yung sarili mo. Pero, it will take time kasi sobra kang nakafocus. So, feeling ko guys, walang mangyayari. Ito, sa totoo lang ha. Walang mangyayari dito. Ayan. Kaya naman pala tumalikod yung person mo. Walang mangyayari. Kung meron man, sobrang tagal pa. Ayan. So, magka-clarify tayo sa ibang cards. Gamit ang ibang cards. Okay. Let's use this. Ano pa ang outcome dito sa reading natin today? Wait lang. Ano pa ang outcome sa reading natin today? The Death card, Two of Pentacles, the Fool. So, walang pag-asa pero gusto mo bumangon at magsimula ulit. Kasi may partnership kayo, Three of Pentacles. At happiness mo siya, Ten of Cups.
Page of Cups, may excitement, Queen of Swords, Seven of Swords. Pero nakita ko dito merong manipulative. Siguro minamanipulate mo. Gusto mo ikaw yung nasusunod. May na-feel ako dito na egoistic na tao. So siguro dala ng ego mo. Kaya ayaw mo mag-effort sa relationship na yan. So in the first place, ba't ka ba andyan kung puro ego yung pinapairal mo? Kung hindi mo din naman kayang ibigay yung pagmamahal mo, eh di tapusin mo na lang. Ayan. Kasi, kita mo yan si Queen of Swords, oh. Ayan. Tapos, Seven of Swords. Very egoistic. Gusto mo siya, pero yung ego mo, yung umaandar. Pinapairal mo. So, Six of Cups, Nine of Swords, and the Empress. Hindi ka mapakali kasi mahal mo siya at namimiss mo siya. Nakakaloka naman to. In love ka naman sa kanya pala eh. Dito yung Empress, oh. Isip ka din ng isip sa kanya. Oh my goodness, ba't ganon? Seven of Cups, Ten of Wands. May nakita kasi ako energy dito na isip ka ng isip. Lahat iniisip mo. Gusto mong kontrolin, ayusin lahat. Pero hanggang sa pag-iisip lang. Ayun guys, yun yung reading natin today. So, andito ulit yung Nine of Pentacles. Very independent ka. Ito din yung overall energy ko na naalala nyo kanina. Pinili mo yung sarili mo, yung trabaho mo, yung kaperahan mo, instead of relationship. So, kuha ko kayo ng Tagalog Oracle Messages. Ay, ito pala, hindi ko pa pala napakita sa inyo. Pero nasabi ko na ha. Ganun talaga ako guys. Nagja-jump ako sa next card kagad. Kasi alam ko na may continuation yung kwento eh. Kaya tinutuloy ko na kagad. Kaya minsan hindi ko napapakita yung card pero nasabi ko na yung kahulugan. Pero anyway, ito. Kaya nga lumabas to. Kaya ko din nga sinabi na walang mangyayari. Diba? Nasabi ko yon tapos ito yung sumunod na lumabas na card. So, pag lumabas yung death card, ibig sabihin parang no. Pero kanina may sinabi din ako na hindi pa tapos. Oo, hindi pa tapos pero wala din mangyayari. Ayan, sorry to say. And then, ito, tinatry mong bumangon at magsimula ulit. Pero, mukhang hanggang sa try lang. Hanggang sa pagtatry lang o sa pag-iisip lang. Okay, so kuha tayo ng Tagalog Oracle Messages na gawa ko para sa inyo. Ngayon ay nasa cards na siya, hindi na siya yung bunot-bunot type. Ito, inayos ko talaga to guys. Kasi ito yung mga energies na nasasagap natin na kailangan maging parte ng love reading natin. Kaya ko ginawa na ng cards yung mga energies na yan. Based yan sa mga downloads or sa mga navivision ko na mga energies. Okay. Kuha pa tayo. Dagdagan pa natin. Comment kung gusto nyo itong aking Tagalog Oracle Messages by Pinay Angel Tarot. Yeah, sobrang happy ko din na nagawa ko ito. Actually, meron pa akong isang set ng Oracle cards na ginagawa ngayon. Pero hindi ko pa naipakita sa inyo so far dito sa channel na to kasi hindi pa tapos. Pero yes, meron. Excited na din ako matapos yon. Okay, so ito na yung energies na connected sa inyo. Money issue or work. Oh, di ba? Sabi ko na eh. Pinili mo kasi yung work mo, yung money mo. Okay. So, tama naman. Pagiging practical lang yan kasi mahalaga yan, foundation mo yan eh. Needs mo yan para sa sarili mo. Diba? Make out lang. Diyos ko. make out lang. Ayan, so there's attraction. Self-love. Okay, ito nga yung pinili mo. Self-love. Buntis. Okay, ito na nga yung sinabi ko kanina, yung Empress energy. In love ka kasi. Mahal mo siya. Kaya hindi ka mapakali, hindi siya maalis sa isip mo. Oh my gosh! Yes, yes, yes! So, this is definite yung pagiging in love mo sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, mas mahal mo siya kaysa siya mahal ka niya. Ayan yung nakita ko ngayon sa reading na to.
busy. Okay, busy ka. Nagmamahalan together. Okay, this is nice. Okay. Oo nga, mamahalan nga kayo, pero wala din, no? Waiting for you sa dulo, which is ito lang yung sinasabi ko, merong patience na card kaninang lumabas. Ayan. Okay, waiting. So, good luck sa waiting na yan. Sa waiting period na yan, kuha ko kayo ng, ang haba na ng reading natin, Diyos ko, bagal ko kasi magsalita eh. Ay, nako. Pagpasensyahan nyo na. Pero comment kayo guys ha, sa mga resonate. Okay, ang advice, creative blocks, Diyos ko dai, 30-30 on the clock pagkasabi ko nun. Alam niyo itong creative blocks, minsan hindi mo napapansin, pero nababad trip ka na parang things are not going your way, may mali, alam mo yung feeling na ganon. But anyway, basta ko yung sabi dito, if you're an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restrictions. May this serve all who need. So, kailangan mong i-release yung sarili mo sa mga blocks na yan, sa mga pumipigil sa'yo. So, yan na nga yung sinasabi ko na parang nafe-feel mo na may mali talaga. Hindi mo lang ma-pinpoint kung ano. So, kailangan guys, ipagdasal mo siya kasi tao lang naman tayo, nagkakamali tayo. Minsan, hindi natin alam kung anong gagawin natin sa mga pagkakamali natin. Pero pag humingi tayo ng tulong kay God, sa mga guides at angels natin, saka din lang tayo uusad sa sitwasyon na yan. At saka lang din niya magagawa kung ano yung tulong na kailangan mo or yung deserve mo. And take note also na minsan hindi yan yung in-expect mong blessing or tulong. Okay? This can be any form. So, manage your expectations. Pero definitely guys, ibibigay sa'yo kung ano yung best. Okay? Ayan, yung best talaga yung binibigay ni God. Siyempre, sabi dito, highest good to benefit the planet. Ibig sabihin, isipin mo din yung mga tao sa paligid mo. Hindi yung selfish desires mo lang. Kasi kung selfish desire mo yan, malamang hindi rin yan igagant sa'yo. So, si God talaga magsasabi kung oo, ibibigay ko tong hinihingi mo or hindi. 'Di ba? Kasi may mga taong involved din. So, yun. Ayan. So, if you need crystals to help you sa mga creative blocks nyo, message nyo ako, bisitahin nyo yung Instagram ko kasi pinupost ko dyan yung mga crystals na makakatulong sa inyo sa iba-ibang aspeto ng life nyo. Sa love life, sa career, sa kaperahan nyo, sa family nyo, sa health nyo. Iba-ibang klase ng crystals. Syempre guys, unang-una sa lahat, mag-pray kayo, palakasin nyo yung relationship nyo with God. Kasi yun yung pinaka-basis talaga. I mean, it's not enough. Oo, malaking tulong yung crystals, pero dapat ikaw din mismo may ginagawa ka rin. Ayan, okay? So, if you want to know more, message nyo na lang ako. Meron akong crystal counseling, same price as the tarot reading. Kasi guys, ang dami pong nagpapa-reading din na private sa akin. Kaya hindi ko kayo pwedeng ilibre kung meron kasi nagme-message sa akin, lalo na sa Instagram ko, na nagde-demand na ano tong ganito, ano tong ganyan. Hello, kung gusto nyo talaga, magpa-reading kayo kasi ubusin ko yung, parang gusto nyo ubusin ko yung oras ko sa inyo. Paano naman yung mga nakaschedule na magpapa-reading? Diba? Kaya po tayo may sistema na kung kailangan nyo ng guidance tungkol sa ayun, yung ipapa-reading nyo sa love life nyo or tungkol sa crystals, di magpa-schedule kayo sa akin. Huwag kayong mag-expect na entertainin ko kayo kasi hindi ko naman pwedeng hatiin ang aking body. Ang katawan ko. Okay, ayan, I hope you get the message. So anyway, that's all for today. Thank you so much, guys. I hope na nagustuhan yung love reading natin, love message natin. Like nyo yung video, comment kung nag-resonate ba or ilang percent nag-resonate, 100%, 80%, 50%, or kahit 5% or 1%, i-comment nyo. Kung 0%, okay lang, i-comment nyo pa rin para alam ko. Thank you so much. And nga pala, mabanggit ko lang ulit, sa mga kailangan ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. And for the crystals,
I-follow nyo ko sa Instagram para makita nyo yung mga post ko about the crystals na available for sale. So, meron tayo dyan for love, for healing, for happiness, for self-confidence, to unblock all your chakras. Meron dyan specifically sa kung anong chakra yung kailangan mong i-unblock. Siyempre, yung heart chakra, basically, yung throat chakra mo for communication, para makapag-communicate ka ng maayos. Yung solar plexus chakra mo, yung third eye chakra, yung crown chakra, root and sacral chakras. Meron din po tayong for manifestation, meron din syempre for protection, and yung pang-attract ng pera. Ayan. So, mag-message na lang kayo. Thank you so much, Earth Angels. I'll see you again soon, guys. Have a good evening. God bless po sa lahat. And happy Friday and happy weekend. See you again soon, guys. Bye! Thank you, thank you. May happy birthday sa mga Libra. Ayan, it's Libra season. Full moon ngayon, kaya mag-charge kayo ng mga crystals nyo. Okay, so busy-busy po tayo kasi full moon. Ang dami nating gagawin. Ayan, so God bless again sa lahat. Bye-bye!